So, welcome back to my channel. So, matagal-tagal na tayong hindi nakapag-upload. Maybe 1 month na rin. So, medyo busy kasi and malala yung mga hearings ko lately. But hopefully, next week meron ulit tayong mai-upload. So, yung i-discuss natin today is redundancy. Ito yung mga empleyado na natatanggal sa trabaho dahil pwedeng na-abolish yung kanilang job. Halimbawa, na-abolish yung job nila dahil mayroong AI. O kaya pwede din na nag-merge yung two positions. For example, sales and marketing. So, pagka yan nag-merge into one, o kaya naging one department na lang, so pwedeng yung isang, halimbawa, yung marketing side, pwede yan ma-abolish. So, just keep watching and later madidiscuss natin ano yung mga remedy na ginawa nung isang kawawang empleyado o aplikante. Meron tayong i-discuss na isang Supreme Court case, 2025 lang to. So, related dito sa ating topic, ito, i-discuss ko na din. Meron kasi akong isang friend, employed siya sa company A. But nag-apply siya sa company B. So, na-interview siya. And sabi ni company B, pwede ka na mag-resign. So, ito naman yung friend ko, nag-resign siya. Then, unfortunately, itong si company B, hindi na tinuloy yung pag-hire dito sa friend ko kasi merong isang aplikante na mas merong better credentials. So, itong friend ko, kawawa din naman kasi nag-resign na siya eh. Kumbaga, tapos na yung 30-day period na nakapag-tender siya ng kanyang resignation letter. So, ang mahirap dyan sa case na yan, paano niya hahabulin si company B, di ba? So, it is a best practice na dapat bago mag-resign, kailangan itong pinag-applyan mo nagpadala sa'yo ng formal job offer. In simple terms, kailangan in writing, syempre, pipirma ka dyan as your acceptance. Just a reminder, this is an educational channel, so do not treat my videos as legal advice. Kung meron kayong actual case, better magkonsulta lang kayo sa ibang lawyer na malapit na sa tinitirahan nyo. And kung meron kayong questions, sige, post nyo sa comment section and pati-discuss natin yan in the future. But before posting a question, tapusin nyo na lang tong video kasi baka mamaya yung kasagutan dun sa inyong tanong, nandito na pala sa video na to. Do not forget to subscribe and share this video. So we will discuss the case of Aragones versus Alltech Biotechnology Corporation. So April 2, 2025 lang to. So I'll just read this pero syempre magbibigay ako ng mga comment ko dito. Para hindi naman tayo straight English and para mas maunawaan ng mga manonood. So, noong April 1, 2016, si Alltech Biotech nag-offer ng job kay Aragones. Etong si Aragones, employed to noong mga time na to. April 18, 2016, nag-sign ng offer letter si Aragones. So, April 25, 2016, nag-resign na si Aragones dun sa kanyang pinagtatrabahuan. Ang start date, July 1, 2016. So, 3 months. 3 months din yung pagitan. However, Alltech's head office nag-implement daw ng global restructuring in May 2016. So, yung position na inapplyan ni Aragones was considered redundant and inabolish. Maaalala nyo yung sinabi ko sa inyo kanina, kailangan merong job offer. So, katulad dito sa case na to, may job offer and tinanggap ni Aragones tong job offer na to. Okay, so nag-file si Aragones ng non-payment of wages, money claims, damages, back wages. So, sa labor arbiter, kasi dito fina-file yung mga ganitong case eh. Ang findings dyan, illegally dismiss si Aragones. So ngayon, na-elevate sa NLRC. Talo dyan si Aragones. Ang sabi kasi ni NLRC, wala naman daw employer-employee relationship. Umakyat ulit, Court of Appeals, talo ulit si Aragones. Finally, Supreme Court. Pagdating sa Supreme Court, ang sabi niya, so Aragones asserts that his acceptance of the offer letter on April 18, 2016 established
an employment relationship. He contends that the July 1, 2016 commencement date is not a condition but a term that did not suspend the existence of employer-employee relationship. So, in short, basta ang sinasabi ni Aragones dyan, may employer-employee relationship na daw dyan. But the performance of the respective obligations sa July 1, 2016 pa daw, magkakaroon ng right to demand. Sabi naman ni Oltec, in short, ang sinasabi niya, kailangan daw si Aragones nag-execute pa ng employment contract on his first day of work. So, yung job offer na yon, hindi pa yon nakapag-establish ng employer-employee relationship. So, ang sabi ng Supreme Court, yan, redundancy is an authorized ground for dismissal under the Labor Code. It exists when the services of an employee are in excess of what is reasonably demanded by the actual requirements of the enterprise. The determination of whether the employee services are no longer necessary or sustainable is an exercise of business judgment. Pero, ito, importante. In making such decision, dapat yung management must not violate the law or act arbitrarily. So, hindi enough na si kumpanya magde-declare lang ng redundancy. Dapat may pruweba to justify the dismissal of the affected employee or employees. So, ito, such as but not limited to the new staffing pattern, feasibility study, proposal, on the viability of the newly created positions, job description, and the approval by the management of the restructuring. Dito kasi sa case na to, Oltec's claim of redundancy was only supported by the affidavit ng Vice President, Asia Pacific, and Director of Oltec New Zealand. So, mere affidavit lang. And ang findings dito ng court, vague and general daw. It failed to demonstrate how the alleged restructuring program led to the abolition of the specific positions, specifically how it affected particular positions or why these positions were identified for abolition. So, sa madaling sabi, itong affidavit na to, hindi yan sapat. So, in sum, the Supreme Court ruled that the employment contract was perfected as soon as si Aragones pumirma ng job offer. Okay, sabi pa ng Supreme Court, the fact that his start date was still 3 months away did not mean that there was no employer-employee relationship. The delay merely postponed their obligations. Limbawa, si Aragones, no need pang mag-report for work kasi nga July 1 pa yung start date niya eh. And si Oltec, hindi pa niya kailangan magbayad ng salary. Thus, when Oltec withdrew the offer before Aragones' start date, the employer-employee relationship had already been established. Okay, so yan yung case. Meron na tayong video about this eh. So, mas detailed yun. I-check nyo na lang yun. Pero dito, I will discuss the very basic na lang. Pero as to details, check nyo yung video. Sa pag-terminate kasi ng empleyado, ito si employer, merong just causes and authorized causes. So, sa madaling sabi, pagka just causes ng pag-terminate, yung empleyado dyan, may pagkakamaling mabigat or may kasalanan talagang mabigat. Okay, so ito yan, mabilisan lang. Serious misconduct or willful disobedience, gross and habitual neglect ng duties, fraud or willful breach by the employee of the trust reposed in him by the employer, so commission of the crime against the employer, so other analogous causes.
So, pagdating sa authorized causes naman ng pag-terminate ng empleyado, dito wala namang ginawang mali yung empleyado. Pero, merong mga authorized and lawful reasons bakit kailangan sisantihin yung empleyado. Example dyan, yan, yung redundancy na diniscuss natin, closure of business, yung disease of the employee. So, just watch the video na sinasabi ko. Pero pagdating sa separation pay, o sige, sabihin ko na dito yan. Pagdating sa redundancy or closure of business, ang separation pay na binabayad sa empleyado is at least 1 month pay or 1 month pay for every year of service, whichever is higher. So, ayan na. So, ganyan lang kaikli yung ating video ngayon. Ayoko nang pahabain. For now, please like this video, share this with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit that notification bell icon para ma-notify kayo ng mga next videos ko na i-upload. Thank you very much.